kapag kulang ang tulog mo, yung ghrelin, tataas. So, kain ka ng kain, kain ka ng kain. Tapos, pangit pa yung mood mo, stress eating ka pa rin. So, lalaki ka talaga. Yung REM sleep pala, yung muscles mo paralyzed, hindi ka makagalaw. Alam mo bakit? Dahil? Kapag narinig ka ng sumusuntok ka ng kalaban mo, eh kung makagalaw ka, katabi mo bugbog. Ang dami naming pasyenteng may stroke, hindi natutulog. Yan ang problema. Ang dami naming pasyente, pumuputok, bleed. Yan, tuloy-tuloy. 37 years old, 40 years old, 44 years old, lahat yan. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Hello mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na super halaga sa kalusugan natin pero hindi kagaya ng diet at exercise na laging name-mention namin ni Doc. Yun, ma-effort yung mga yun. Ito medyo masarap to. At ito ang tinatawag na tulog. So Doc, as usual, diretsahan po tayo. Bakit po mahalaga hindi lang ang tulog, ang tamang amount ng tulog? Okay. Ang tulog kasi, yan ang body's way of restoring itself. So, katulad sa brain, di ba? Kapag natutulog ka, yung toxin sa brain, no? Doon pala lumalabas ang toxin sa brain. Then, yung processing ng day-to-day, yung umaga na yon, kung anong nangyayari, pinoprocess yan, pati yung consolidating of memories, lahat yan sa gabi at natutulog nangyayari. Kapag natulog ka, maganda ang creativity mo, maganda ang problem solving mo, maganda yung learning ability mo. So, lahat ng mental functions. Mental function. How about sa moods, Doc? Ay, yun ako. Yung moods naman, ang mangyayari, magiging masaya tayo. Hindi tayo irritable. Kasi kung hindi, sobrang irritable ka kapag hindi natulog. Okay. So, sleep, super important. Yes. Body's way of fixing it, especially yung utak. Yeah. How about yung physiology Yes. natin, Doc? Kung gusto mo tumangkad, gusto mong lumaki ang muscles mo, doon, kapag natutulog ka, doon naglalabas ang growth hormones. Kaya nga, gaganda yung muscles mo, lalaki yung muscles. Siyempre, mag-workout ka. Pero sa gabi, habang natutulog ka, yung growth hormone, after secretion, doon babulk ang muscles mo, tsaka doon ka tatangkad. Kaya nga, totoo, kapag natutulog ka, mas mabilis kang tumangkad. Kapag hindi ka matutulog, at baka hindi ka tumangkad. So, yung sinasabi ng mga matatanda nung araw na pag yung bata hindi natutulog sa hapon, mahirapang tumangkad. Baka may katotohanan, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then, ngayon, yung immune system mo, naku, may booster yan. Kapag natutulog ka, dumadami ang immune system mo na kailangan ng katawan mo. Kung hindi, pansin mo, kung kulang ka sa tulog, anong nangyari? Flu, di ba? Tapos yung mga masakit, tapos may mga iba nga, nagkakaroon ng Bell's palsy, gano'n, dahil mababa ang immune system. So, ang dami. Dami. Epekto. So, Doc, tanong ko lang, yung, syempre sa edad natin, marami yung gustong hindi na tumaba or even magpapayat. At sinasabi sa mga iba kong nabasa, yung mga iba, nahirapan dyan dahil sinunod nga nila yung diet, nag-exercise sila, pero kulang sa tulog. Totoo po ba yun na pwedeng makapigil sa weight loss? Totoo po yun. Kasi mayroong daming mga substance, mga hormones, di ba? Yung ghrelin, tsaka leptin. Ano ba yung ghrelin? Yung ghrelin kasi, sabi niya, I am hungry. Kumain ka. Okay? Pag madami yon, tatakaw ka. Yung leptin naman, busog na ako. Huwag ka nang kumain. Pag natutulog ka, so maganda ng tulog mo. Yung ghrelin, bababa. So, wala kang hunger na busog ka palagi. Kasi mataas ang leptin mo. Kaso lang, kapag kulang ang tulog mo, yung ghrelin, tataas. So, kain ka ng kain, kain ka ng kain. Tapos, pangit pa yung mood mo. Kakain ka rin. Stress eating ka pa rin. So, lalaki ka talaga. So, may katotohanan talaga, Doc, na yung kunyari, yung mga estudyanteng puyat sa kakaaral or yung mga nagtatrabaho ng late night shift, ganyan, talagang yung stress eating mas common, no? Yes. Ngayon, yung insulin level pa, mas maganda kapag natulog ka, yung insulin level mo naging control. Kung hindi, pati yung sensitivity ng insulin mo papangit. So, tataas ang sugar mo sa katawan. Okay. So, yun yung magagandang epekto ng tama yung tulog. Pero, may iba ako ng konti, Doc. Yes. May mga nagsasabi, 6 hours enough na natulog, iba 8 hours. Ano po ba yung tamang amount ng tulog? Ang nag-study sila, no, ang isa sa pinakamaganda is 7 to 9 hours. Tama nga yung 8 hours ka. 7 to 9 hours.
para sapat ang tulog mo. Kasi may tinatawag na REM tsaka non-REM. Yung REM, rapid eye movement. Yung non-REM, so may stage 1 Stage 1, stage 2, stage 3, non-REM yon. Tapos yung REM, yun ang deepest sleep. Pag-usapan nga pala natin. Yung stage 1, yung parang napapakulog ka. Kaya nga, ang tawag dyan falling asleep. Medyo napapalog, humihina yung muscles mo. Stage 1 yon. Then stage 2, pabagal hanggang stage 3. Ang stage 3, isa sa pinaka-deep sleep yon. Yung REM naman, yung rapid eye movement, doon naman ang may panaginip, yung dreams. Lahat naman may dreams. Pero yung panaginip sa REM sleep, sobrang vivid, sobrang haba, sobrang tagal, at may kwento. Pagising mo, ito nangyari sa akin, ito nangyari sa akin. Pero alam mo ba, yung REM sleep pala, yung rapid eye movement, yung muscles mo paralyzed. Hindi ka makagalaw. Alam mo bakit? Dahil? Kapag nanaginip ka ng sumusuntok ka ng kalaban mo, kung makagalaw ka, katabi mo bugbog. Oo nga naman, Doc. Parang safety hazard siya, no? Safety. Because, kuwari, pinapanigipan mo na tumatakbo ka, sa mind mo lang, pero hindi ka tatakbo. So, yung mga minsan na napapasuntok ka, napapasipa ka sa panaginip mo, baka wala pa sa stage 4. Yes, hindi pa yun. So, yung tinatawag doon, yung sleepwalking. Yun, nasa stage 3 yun. Okay. Stage 3 yun. So, yung stage 3, deep sleep nga. Kaso lang, doon, napapalakad ka. Yung kasi isang part ng brain naman na naging active, napapalakad ka sa mga regular na ginagawa mo. Pero yung REM, minsan-minsan, pag may Parkinson's kasi, doon, minsan-minsan nagkakaroon ng problema. REM, abnormal behavior disturbance sa sleep. Napapasuntok siya. Yun ang problema. So, may Parkinson's lang to. Yun, sa mga ibang mga sakit. Pero pag hindi, usually, yung REM dapat paralyze ang katawan mo. Okay. So, 7 to 9 hours average na Yes, mga yes. 8 siguro. Ang siesta, Doc, healthy po ba ito? Okay. Ang siesta, very healthy. Wag lang sobra. Kapag sobrang haba ng siesta mo, 4 hours, 5 hours, hindi ka na makatulog sa gabi. So, yun ang pag-uusapan natin mamaya na yung mga bawal. Okay. Tapos, yung stage 3, tsaka yung REM sleep pala. Ginawa ka dati ng scientist habang natutulog yung tao. Tapos gigisingin nila kapag dating na ng stage 3 tsaka stage yung REM sleep. Palaging ginagawa nila yun, nagkakasakit ang tao, irritable, kaya nga, kailangan natin, kumpleto natin yung sleep hanggang REM. Yun importante. So, kapag hindi natin na gagawa yun, kasi kulang ang tulog natin, papangit ang katawan natin. Okay. So, kaya pala common din, no, Doc, pag yung tipong 5-6 na oras lang tulog mo ng ilang araw na sunod, parang feeling mo sisipunin ka na. Yun, yung immune system mo pangit. Lalo na ngayong tag-ulan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, super dami ng mga health benefits ng tulog. Libre na, masarap pa. Yun. Diba, Doc? Tama. Hindi katulad ng healthy food, may kamahalan, mag-gym, may bayad. Tsaka Ito, bawal pag masarap. bawal pag masarap. Ito, masarap na, libre pa. Tama. Okay. How about yung mga masasamang epekto ng kulang naman sa tulog? Ano po ang mga pwede nating asahan at paghandaan kung may times na nangyayari to sa atin? Okay. So, ngayon, di ba, pinag-usapan natin, kapag natutulog ka, maganda sa brain recovery. Ngayon, magiging brain fog ka. Brain foggy, tapos noon, yung disoriented ka, poor ang judgment mo. So, yun nga, pag may ginagawa ka, magiging makalimutin ka or nagkakamali. Kaya pag bawal ka mag-drive kapag gano'n kasi baka makabangga ka. Pangit yung reaction time mo. Then, yung repair. So, walang repair. So, tsaka yung walang growth hormone. So, hindi ganyan kalaki yung muscles mo, hindi ka ganyan kalaki. Then, yung immune system mo, bababa. So, mabilis ka magkaroon ng flu, mga sipon, worse, diba, siyempre yung mga tumors, etc. Yun, ayaw natin yun. Then, yung sinasabi natin, yung pangit yung ghrelin, tsaka yung leptin, palaging kakain ka ng kakain kasi mataas ang ghrelin mo, I'm hungry hormone. So, kakain ka ng kakain, tataba ka. Tapos yung insulin mo, papangit. Kaya nga, yung diabetes mo, tataas. Yung sugar mo, tataas. Papangit yung sakit mo, yung diabetes. Then, blood pressure. Pag natutulog ka kasi, yung blood pressure, yung arteries mo, pre-relax. So, bababa ang blood pressure mo. Ngayon, pag hindi ka natulog, tataas ang blood pressure mo. Then, ang dami naming pasyenteng may stroke. Dahil doon, sa mga call center agent, hindi natutulog. Matulog kayo. Huwag mo nang pansinin yung, umaga magra-racket pa kayo. Huwag na. Kasi yung racket mo, babayaran niyo ko sa amin, mga doktor. Yan ang problema. Ang dami ng pasyente, pumuputok, bleed. Yan, tuloy-tuloy, 37 years old, 40 years old, 44 years old, lahat yan. Grabe, no? Bleed or infarct, barado. Kaya nga, matulog kayo. Natulog talaga. Sarap matulog. Yes, sir. How about stress, Doc? Sigurado nakakataas? Tama po kayo. Yung sinasabi mo nga yung cortisol, tataas yung cortisol mo. Sobrang pangit. Kaya nga, tataas pa yung blood pressure po ninyo. So, cycle kasi yan, cycle. So, talagang matulog kayo. Ay, ngayon, tatanungin mo, pwede bang bumawi? Yes and no. Yes, pwedeng bumawi, pero yung nasira na sa inyo, within 4 hours lang tulog din, yung may nasira na injury, doon na yun. Dadagdag, accumulative yun.
So hindi dapat ugaliin talaga yung puyat tapos Hindi. ibang araw haba Mahaba. naman, O hindi ho yun, hindi yun. So, nakakatulong kaysa sa hindi ka natulog. Mm. Pero, naku, papangit ang katawan ninyo. So, imbes na kulang, sobra, mas magandang consistent na tama, no? Yun. Okay, yun pala yung mga una magaganda and then masasamang epekto, well, ng may tulog tsaka walang tulog. So, sabi ko nga kanina, ugaliin yung matulog ng tama, sabi nga ni Doc, 8 hours a day and lahat mag-i-improve sa'yo from your weight, BP, sugar, lalo na yung mood mo. Yung mga nanonood sa atin, karamihan maganda yung sinasabi pero kung minsan parang bad mood din sila pag kumo-comment sila. Matulog kayo, yun ang advice namin ni Doc sa inyo para mabait kayo sa comments. Anyway, this has been Glenn, your managing director sa Medico.ph along with my partner, Dr. Anthony So. And sa next episodes natin, bibigyan namin kayo ng tips ng mga do's and don'ts bago matulog. See you soon! Bye-bye!